Bawat isa ay may pangarap. Bawat isa ay may kwento ng pagsusumikap. Sa bawat hamon ng buhay na napagtagumpayan ay may mga mahahalagang aral. Mga aral na nagsisilbing inspirasyon at panibagong lakas para harapin ang bukas. Ito ang kwento ng isang samahan na matagumpay na naibalik ang kagubatan sa pamamagitan ng pagtutulungan at sama-samang pagkilos. Magandang araw sa inyo. Ako si Marciano Saclauso, ang chairman ng Subic Kawag Upland Farmers Association dito sa Subic, Zambales. Nais ko ibahagi sa inyo ang kwento ng aming samahan. Ang lugar na dating kalbong bundok ay ngayon ay isang malagong kagubatan. Naniniwala kami kapag inalagaan ang kalikasan, lahat ay makinabang. May kasabihan tayo, pwede mabuhay ang puno na walang tao. Subalit ang tao hindi mabuhay kung walang puno. Hindi bale, makalbo ang ulo ko, wag lang ang bundok na sa likod ko. Ang Subic Kawag Upland Farmers Association o SCUFA ay itinatag noong 1986 mula sa dating programang Integrated Social Forestry Program na ngayon ay tinaguri ang Community-Based Forest Management Program o CBFM ng Department of Environment and Natural Resources. Ang SCUFA ay may lawak na 232 hectares ng kagubatan na matatagpuan sa Barangay Kawag ng Subic, Zambales. Binubuo ito ng mahigit 200 kasapi. Mula sa dating Kogon at Talahib na siya lamang makikita sa lugar na ito, ang Kawag ngayon ay isa ng kagubatan. Naglalakihang mahogany, akasya, nara, mangga, at iba pang punong kahoy ang ngayon ay namamayagpag sa dating tigang na lupa. Nanumbalik ang daloy ng tubig sa mga batis at sapa. Ang buhay, ilang tulad ng baboy damo at usa, ay kalimitan ng nakikita sa kagubatan ng Kawag. Ang seedling production o pagpapalaganap ng binhi ng iba't ibang uri ng prutas at punong kahoy ay isa sa pinakamalakas na pinagkakakitaan ng SCUFA. Sa tulong ng programang CBFM, mahigit 205,000 na forest at fruit trees ang kanilang napatubo na nagkakahalaga ng humigit kumulang sa 3 milyong piso. Noong 2005 lamang ay kumita si Ka Mari ng 72,000 pesos nang maipagbili niya ang mga seedlings sa mga malalaking real estate developers at resort owners sa Zambales. Ito ay nasundan ng 150,000 pesos ng sumunod niyang produksyon. Dahil dito, ang SCUFA ay nagsusupply na ng seedlings sa mga tree planting projects ng DENR at LGU sa Zambales, sa DepEd, mga NGOs at mga pribadong kumpanya sa lalawigan. Noong nakaraang taon, ang samahan ay kumita ng 400,000 pesos sa pagbebenta ng seedlings ng akasya, pili, mangga, nara, mahogany at niyog. Ngayong taong ito ay mahigit 300,000 pesos naman ang kanilang kinita mula sa pagsusupply ng pananim sa National Greening Program o NGP. 5% sa kinikita ng mga miyembro sa seedling production ay napupunta sa samahan. Mas madaming seedling ang naipagbibili, mas malaki ang kita ng bawat kasapi at mas malaki ang kita ng samahan. Mula sa pagiging malikhain at pag-eeksperimento sa iba't ibang uri ng pananim, natuklasan ni Ka Mari na pwede palang mabuhay ang puno ng pili sa kanilang lugar. Natuklasan niya na di tulad ng ibang lugar, ang kanyang pili ay tuloy-tuloy na namumunga, katibayan ng angkop ang pili sa lupa at klima ng Kawag. Ngayon ay unti-unti nang dumarami ang bumibili at nagtatanim ng pili sa Zambales. Tinatayang malaki ang potensyal ng pili na maging malaking pagkukuhanan ng kabuhayan sa mga susunod na panahon. Mula sa mga kinita ng SCUFA ay nakabili na ang samahan ng computer, refrigerator, electric fan at entertainment system para sa araw-araw na pagpapalakad ng samahan. Nakapagpundar din sila ng livestock na dagdag kita sa samahan tulad ng 12 kambing. Mayroon na ding kabayo na katulong naman sa gawaing bukid. Ang mga kababaihan naman ang kaagapay sa nursery management at seedling production mula sa paglalagay ng lupa sa plastic o potting, pagpupunla ng buto, pagdidilig at paglilinis ng nursery.
Natututunan ng SCUFA na mas magandang magtanim ng gulay sa loob ng greenhouse. Mas matataas at mayabong ang mga dahon at mas matimbang sa kilo ang pechay kung dikit-dikit ang punla. Mas marami din ang maitatanim na gulay sa kapirasong lupa sa ganitong paraan. Umaabot na sa 26,000 pesos ang kita ng honeydew, 6,000 pesos naman ang pechay at 2,000 pesos ang pipino o cucumber. Ang paggamit ng dagta ng kalot na isang uri ng baging na matatagpuan sa mga kagubatan ay mabisang pamuksa ng mga insekto sa gulayan. Ang pagbomba naman ng tubig ang mainam na pamuksa sa aphids na sumisira sa mga prutas gaya ng papaya. Napatunayan ng samahan na hindi kailangang gumamit ng mga kemikal at pestisidyo upang maging maganda ang ani ng mga pananim. Ang mangga na lumulutang kapag nilubog sa tubig ay mura pa at maasim dahil kulang pa sa panahon. Samantalang ang mangga na nananatiling nakalubog ay husto na sa gulang at pwede nang pahinugin. Itong mangga, kung hindi mo kilala sa balat kung magulang na, ilubog mo sa tubig. Pagka hindi lumubog, ibig sabihin, maasim pa pag nainog. Ang mga natuklasang kaalaman o indigenous knowledge ng samahan ay patuloy nilang isinasalin at itinuturo sa iba pang mga kasapi. Ay dapat po sa pagtatanim po ng mangga, dapat palagi po nililinisan ang mga puno at bukod doon para lalo siyang gumanda. Sinusuban po natin sila kada umaga pag tayo naglilinis sa paligid upang pag namumulaklak sila ay hindi masira. Ang mga inaaning langka, lemon, niyog, makopa, papaya, pinya, saging at iba't ibang gulay gaya ng ampalaya, kalabasa at sitaw ay ibinebenta din nila. Ang sobra naman ay pagkain para sa lahat. Isa sa mahalagang natutunan ng mga kasapi ng SCUFA sa CBFM ay ang paggamit ng organikong pataba. Ang inipon na dumi ng hayop at mga napubulok na dahon at sukal ang mainam na pataba sa mga halaman. Ang malakas at masigasig na pakikipag-ugnayan o networking ng SCUFA sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga pribadong sektor ang isa sa mga natutunan ng samahan sa CBFM. Malaking tulong sa amin ang CBFM. Nagkaroon kami ng lupa na maharing taniman ng gulay at prutas na pwede namin pagkakitaan at hanap buhay. Ang Department of Agriculture o DA ay nagbigay ng 200,000 pesos para sa greenhouse ng samahan. Ang Philippine Coconut Authority o PhilCoA ay nagbigay ng 6,000 seedlings ng niyog. Ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR ay nagbigay ng 20,000 fingerlings ng tilapia para sa fish pond ng SCUFA. Isinasaayos naman ng lokal na pamahalaan ng Subic ang 2 kilometrong farm-to-market road ng Kawag. Naglagay din sila ng kuryente at pailaw sa barangay. Naipasaayos din ng SCUFA ang kanilang tanggapan sa tulong ng isang malaking kumpanya ng barko. Ang kanilang tanggapan ngayon ay nagsisilbi na ring multi-purpose hall. Kamakailan lamang, ang kumpanya ng barko na ito ay naglaan ng 150,000 pesos pandagdag sa pambili ng hauling truck para sa seedlings ng samahan. Ang DLA Naturals ay nag-donate sa SCUFA ng 40 plastic water containers. Ito ang nagsisilbing water hydrant para sa pagsugpo ng sunog sa kanilang plantation sa panahon ng tag-init. Malayo na nga ang narating ng SCUFA, mula sa seedling production hanggang sa pakikipag-ugnayan sa iba't ibang sektor ng lipunan. Patuloy ang pagpapaunlad sa kagubatan. Patuloy ang pag-angat ng antas ng kabuhayan. Patuloy ang pagtuklas sa mga bagong kaalaman. Kaalaman, kasanayan, kabuhayan. Ito ang mga mabuting binhi na taglay ng SCUFA at CBFM. Mga binhi na patuloy na pinapalaganap para makamit ang isang magandang kinabukasan. Sama-sama! Tulong-tulong! Pangalagaan Ang kalinasan!